expectation na babayarin na kulang, nagiging nawala. Tinanong ko sa doktor, tanong nga ako, ba't nangyari yan? Ma'am, pwede magtanong, ano ba yan? Bakit paano nangyari wala? Gusto mo ata magbayad, pastor? Okay, sa Judges 6:25 down to 40. Pero ikat natin sa 25 down to 30. Lahat po tayo magsitayo for the respect, the reading, the word of God. Dito po tayo sa 25, verse 25. Magandang hapon po sa ating lahat dito sa Singapore, sa ating kapatiran sa Norway. Magandang hapon po sa inyo at ganoon din po sa Hong Kong. And I pray that you are all in good health. At ganoon din po sa bansang Singapore. Dito po tayo sa verse 25, palitan. And it came to pass the same night, and the Lord said unto him, that thy father's young Balak, even the second Balak of 7 years old, and throw down the altars of Baal that thy fathers had, and cut down the grove that is by it. Sa 26, go. And build an altar unto the Lord thy God upon the top of his rock, in the ordered place, and take the second Balak, and offer a burnt sacrifice with the wood of the grove, which thou shalt cut down. Then Gideon took 10 men of his servants, and did as the Lord had said unto him. And so it was, because he feared his father's household, and the men of the city, that he could not do it by day, that he did by night. And when the man of the city arose early in the morning, behold, the altar of Baal was cast down, and the grove was cut down that was by it, and the second Balak was offered upon the altar that was built. And they said one to another, who hath done these things? And when they inquired and asked, they said, Gideon the son of Joash hath done these things. Sabay tayo 30 ko. Then the man of the city said unto Joash, bring out thy son, that he may die, because he hath cast down the altar of Baal, and because he hath cut down the grove that was by it. Ito, God Almighty, salamat Panginoon sa iyong mga salita namin nabasa. Salamat po, Diyos, sa special na miratang testimony. Dalayan ko rin, O Panginoon, na kumilos ka sa kalagitnaan ng bawat as ikaw laging makita. Sa lahat ng panahon sa buhay namin, hirap. Kumilos ka po sa iyong lingkod. At I am a man of nothing I can do at all to speak out thy word, O great God. So help me that I will deliver thy word to thy power in thy might. I pray, Father, na ang bawat isa ay magkaroon, O Diyos, na bukas na puso. Nabigyan mo ang bawat isa na maging matatag sa pananampalataya sa lahat ng panahon, sa pamumuhay sa sanlibutan pansamantala. Nalayan ko rin ang mga wala, O Diyos, na hipuin mo ang kailangang puso, na bigyan silang pagkakataon na maunawaan kung nilang kahalagaan ng paglilingkod. Nalayan ko rin, i-bless mo ang bawat isa. Salamat sa iyong biyaya. In Jesus Christ I pray. Amen. Lahat pong magsiyuko. Dito sa ating nabasa, it is not enough that God called us by privately. It should be publicly. So maliwanag na si Gideon po ay anak ng Diyos na pinili, na naging naglingkod po sa Panginoon. Alam nyo kasi sa lupang pansamantala, ladies and gentlemen, dito sa lupang ito, maraming problema sa buhay. Hindi ka pwedeng tawagin ng sundalo ng Panginoon kung hindi ka muna dadaan ito pong tinutukoy na labanan o digmaan physically. Ang sundalo, the soldiers of Christ should deal with 3 problems in order that God will give us victory. Kaya, hindi tayo magkakaroon ng problema o magkakaroon po ng tinutukoy na paglilingkod sa Diyos ay maganda ang buhay. Ang buhay sa lupa pansamantala bilang sundalo ng Panginoon, dapat mayroon po tayong matatag na pananampalataya. Mayroon kasi ang mga sundalo ng Diyos na pag nasabi lang kunti, nagalit na. Pupunta ka sa tingnan yung physically itong mga trained men, mga PMR, they are trained physically, pero they deserve to have the kind of discipline dahil na-train po sila.
ang mananampalataya na anak ng Diyos, kailangan din natin na matrain. Dahil po, nahaharap po tayo sa digmaan, hindi natin alam ang kaaway. Ang sundalo ng Diyos ay dapat tayo tumibay sa pananampalataya kasi karamihan sa atin bilang mga anak ng Diyos, physically mature, pero spiritually young. Katulad yan, ang edad mo ay 30. Physically, 30 ka na edad. Pagdating naman sa spiritual, 6 months old. Hindi magtugma yung itong physical sa kayong spiritual. Ikaw kapatid, tanggalin mo yung ganitong buhok, dapat ganitong buhok. O nag-aat na, hindi na nagpakita. Ibig sabihin niya. Yung mga balbas, tatanggalin. Punta! Tatanggalin ka! Hindi nga pwede yan eh. Nawala na. Ibig sabihin, tatakbuhin na sundalo. Ang sundalo talaga, kung ang edad mo 30, dapat ang spiritual maturity natin ay dapat sa 28 naman. Di ba? 30 ang edad mo, dapat hindi tayo pwede, di na mo. 30 ang edad mo, tapos nagdidede ka yung pang 6 month old. Anong tawag doon? Ano yung dede? Yes! Nagdedede lang. Kasi yun ang kinakain ng spiritual, dede. Pagsabihan mo yung 30 years old, pakainin mo ng karne yan. Kakainin ng karne yan kasi mature physical yan. Pagdating sa spiritual, kung tingnan niya lang, bakit? May problema ka. Ganyan ka agad. Bakit? Kunting masasabi kasi spiritually, crack o spiritual yan. Iyan ang problema sa mga anak ng Diyos na nakikipagdigma dito sa lupang ito. Dahil sa digmaan sa lupang ito, kailangan natin ng pagmamature. Kasi sabi po ng Bible, in order for you to be mature, kailangan matuto kang makinig. Kasi yung ating spiritual po, ay salita na po ito. Amen. Ano pagkain mo? Maganda lalo kung pagkain ng spiritual, ito, napdakan, makaitan na. May pagpasok yung spiritual. Maganda kung gano'n sana. Physical pagkain natin. Hindi naman gano'n eh. That is not the food of our spiritual. It is by the Word of God. Sa salita ng Diyos, the Holy Bible. Kaya masabi ng Panginoon, sa magitan ng biyaya, you should grow in grace. Matuto kayo na lumaki spiritually. Kasi ang labanan sa lupang pansamantala, ang daming discouragement. Kasi maraming mga Kristiyano ngayon na kunting pa lang alam mo yung mga sundalo punta sa digmaan, lalo itong mga ranger, kailangan mga sanay sa digmaan, alam nyo na bumaril, alam mag-cover. Alam matuto silang tumakbo. Ang Kristiyano matuto rin sa digmaan. At sinabi ikaw, anak, ayos-ayusin mo yung gupit mo, parang gupit. Sampul lang yun, anak, huwag kang manigarilyo kasi paninigarilyo masisira. Kung ganyan. Akala mo si pastor, perfect. Spiritually yan. Madaling ma-open, madaling mawala. Ayaw ko na simbahan. Pumunta ka doon, i-correct naman ako sa pastor. Huwag na ako pumunta sa Katoliko kasi yung si Padre, kahit nanigarilyo ako, pwede kayo tayo. Alam niyo, kung ganyan ng Kristiyano, bawal naman sumuntok din sa mga ganyan. Lalagayin ng lig, hindi rin pwede. Mamahalin mo ang ganyang klaseng tao. Bakit? Mahal ng Diyos, mahalin mo yung kaaway, yung pangayang kapatid. Ba, hindi naman ng Diyos. Love your enemy as you love thyself. Yung pangayang kapatid, hindi natin mamahalin. Pag ganyan ang kapatid, masyadong mahinitin ka. Pag mahinitin niya, yun ang maintindihan niya. Kung pakainin ng karne. Kasi pag kinain niya yung karne, mabulanan niya, mamaya magkasakit. Isang taon, hindi magpakita na dito. Pag ganyan ang tao, nako, sinasabi ko siya, magandang lumagari ang leg dito. Siguro, pwede lumagari ng leg ang pastor marami akong lalagaring leg na. Kaya, ang sabi po ng banal na kasulatan, ang unang puntos po, gisa natin kasi dito sa inyo iba dito sa Singapore. An enemy among us. There are 3 points. An enemy among us. Gideon assignment, meron siyang assignment si Gideon. Ito ay labanan sa pananampalataya.
Si Gideon po ay mahilig sa gera, yung sapukan. Pero sa spiritual, mahilig din po sa gera. Kasi Kristiyano, anak ng Diyos. Hindi po pwedeng Kristiyano ka, ayaw mo ng gera. Ang gera po, dito mapapatunayan kung hanggang saan ang pananampalataya mo na sinasabi mo, mahal mo ang Diyos, pero pagdating sa aksyon, zero. Oh, marami mga galing dito, okay. Okay, ganyan. O mathematics. Lalo mga engineer, ako, talagang wala akong kaya sa math. Kahit mo hindi, kasi nangungopyasa ka. O, ibig sabihin, madaling kumopya sa mathematics o sa math o ano bang algebra, ganyan. Ha? Pagdating sa aksyon. Walang bagsak. Ha? Nakopya ba yung sinasabi ko? Yes, sir! Sir! Yes, sir! Paliwanag mo nga. Eh, yun ang problema. Kaya, ano kapatid? Ikaw ba'y anak ng Diyos? Yes! Sigurado ko ba? Yes! Tiyak kung salahin mo 100%. Ay, yun na, hindi ko alam. Di ba? Eh, pumunta ka sa mga bilangguan. Sa mga bilangguan eh. Sa bilangguan. Anong kaso mo? Marbet. Anong kaso mo? Rape. Rape. Oh, 5 rape man. Ikaw. Nanakaw lang naman. Kutsilyo ang ninakaw ko eh. Namutapang ko lang. Mutapang bilangguan. Lalaki ang abogado na yun. Lahat ba kayo ay naniwala anak ng Diyos? Yes. Anak din kami ng Panginoon, Pastor. Wala akong anak, ako ni Satan. Ngayon, kung mga Kristiyano kayo nga, iyak mo ba sa langit 100%? Yun ang hindi ko alam, Pastor, kasi ang ginawa ko naman, hindi naman masyadong bigot eh. Ikaw, 100%? Ay, hindi ko alam, Pastor. Ikaw, hindi ko rin alam. Sabi nyo, Kristiyano kayo. Eh, hindi namin alam yan. Alam ko, Kristiyano ako, pero hindi sigurado sa langit. Ay, saan ka sigurado? Ang pamilya ka, Gonzales. Sigurado ba ako anak ka ni Gonzales? Hindi. Ganito anak yan. Ganyan yan. Ikaw ba yung Guaras family? Yes. 100%. O, ganito anak ka. Kaya ang soul winning mahalaga mga kapatid. Sa digmaan ng soul winning, kailangan natin ang matatag na pananampalataya kasi ang daming discouragement sa labanan. Si Gideon ay hindi niya po nakita ang discouragement na kanyang nakaharap. Kung di ang nakita ni Gideon, yung kapangyarihan ng Diyos na mas malaki ang Diyos. Yeah. Pag tayo namumuha sa lupang ito, kailangan natin ang pananampalataya ay dapat tumibay dahil sa daming problema, sa pang-physical na problema. Kaya ang title ng mensahe, Revival must begin at home. Revival must begin at home. This was the background. Si Gideon po kasi, lahat po ng mga Amalekites, yung mga kaaway ng Diyos, gusto nila si Baal, ang kanilang Panginoon. Pero si Gideon, in-instructionan ng Diyos. Sabihin mo sa mga Israel na yung mga kanilang covenant sa akin, sabi ng Diyos na spiritual, sinira nila ang covenant. Hindi po sumusunod ang mga Israel, ang kasunduan. Ikaw, nagkaroon ka ng kasunduan sa Diyos. Panginoon, gusto ko rin isurrender ang buhay ko sa iyo. Ikaw masunod sa buhay ko. Lahat ng mayroon ako, pag-aari mo. Maglingkod ako ng may katapatan. How long you stay? How long? Pag Kristiyano kasi tayo mga anak ng Diyos, hindi pinag-usapan yung short distance. It is a long time journey. Hanggat buhay po tayo, nakikipagdigma tayo sa buhay Kristiyano. Kaya, the enemy among us. Yung mga Kristiyano, itong world na ito, ang daming mga merchandise ni Satan na pang-attract po sa mga anak ng Diyos na dapat natin pong matutong maghindi. Amen? Kaya, si Gideon po ay sumunod sa Diyos. Pag ikaw ay maging masunurin sa Diyos, walang problema. Pag ikaw ngayon nasundin mo yung gusto mo, sa ending, the destiny of Diyos, ay trouble. Problema. Wala namang talo sa atin kung lagi kayo maging obedient sa Diyos. Mayroon ba problema? Wala. Kung basahin mo ng Genesis hanggang Revelation, walang problema kung ikaw ay maging masunurin sa Diyos. Bakit? Kung mayroon tayong problema na ating kinahaharap, ang Diyos din ang gagawa ng paraan to resolve the problem.
Ang problema sa atin, yun ang sinasabi ko eh. Mga sundalong. Tugay. Ipating sa pananampalataya. Ay, magsahin ka, sabi ng pastor. Bakit ako? Ako eh, doktor. Bakit? Si doktor na naman mo. Naalala ko seminary, hindi ko na malaki dito sa Laguna. Colonel Casis. Classmate ko sa seminaryo. Tinanggal yung uniforme. Walis. Lumilipot ko sa kaligid. Dumating ko yung kanyang bata, isang sarento. Doon ko nalaman ng Colonel na yan. Hindi ko alam ng Colonel. Kasi nakasibigan. Kaya, ikaw mo balis yan? Nagwalis. Yung sarento nagwalis. Nung palapit kasi Dr. Laurena kasi galing ko sa Bicol. Yung sa akin yung walis niya. Isang si Colonel lang nagwalis. Yung pala parating ko si Dr. Laurena. Amen, Colonel. Ay, Colonel pala yan. Inalisan ko nalisan mo. Amen, kapatid. Sabi ni Dr. Ed. Inalisan mo. Pero, nakatapos na po sa kanya sa seminaryo. Ang kanyang, ewan ko, ang huling balita ko ay, siya po ay nakumugna bilang isang staff. Kaya nga, pag ikaw yung maging masunuri, pero sa akin kong basa ay 160 kami. Ang natira 60. Nagbasa nandiyan yung tangga. Nanood ng TV basketball, tangga. Nung tinuro sa akin, hindi ko lang iwasan yung malaking kawang ganito. Sino taga-ugas ngayon? Sir, bakit ang daming kanin yung kawador, hindi mo inugasan? Pinuntahan ko ako. Pinuntahan ko sa oksina. Dami pala. Tampak ng tanggasan doon. Sir, nung kasi iniwanan ko malinis yan eh. Ang problema may kumain pa ng alas 10, alas 11 ng gabi. Eh di wala na ako doon. Ang sabi ni Lorena, anong punishment ang disobedient na student? Bukas, linisin mo po yung basurang tambak doon. Mag-isa ka, tapusin mo yung 2 oras. Pinabukas niya. Action to kasi binilis ko lahat siya. Bakit? Sacrifice lang naman eh. Amen? Kaya, sa atin bilang mga anak ng Diyos, pag masunurin ka, mayroon kang mararating. Kung hindi ako masunurin, hindi ako nakagraduate yan. Hindi ako nakagraduate. Bakit? Ikaw bang Dr. Lenay, high school graduate ka lang? Ako, ganito ako. Hindi ganun ang labanan. Ang issue dyan po, kung pumasok ka na seminaryo, you are now going to intern to learn and go for to serve. Nandito po tayo sa Hong Kong. Pagdating naman sa ganitong panambahan, nagkakaisa. Sa Singapore po tayo. Kasi ano mga kapatid kayo? Alam mo mga kapatid? Kasi nag-kiss din ako sa Hong Kong kasi. Advance mo. Sabi ko sa kanila, dito naman sa Singapore. Yun! Hong Kong, pastor. Susunod ka yan eh. Sabi ka, palusot si Matra. Okay, di ba? Wala nang isang paano yung palusot. Ito po ang ating pulisyo dito eh. Yung pong maging obedient child ng Panginoon. Ang Kristiyano pamumuhay natin ay kailangan mayroon tayong tinutukoy na lumago sa pananampalataya kasi ang pananampalataya mayroon po tayo. Dala-dala natin kahit saan. Ang dami ng problema, ang daming tukso. Pag kumagat ka sa tukso, tapos ka. Maganda sana kung kumagat ka ng tukso, ay maganda. Hindi. Kung sana kumain ang mga lady, kumagat ng tukso yung lady, ang mukha niya ay nagiging. Tayo magsasalita, ayaw mo. Hindi, ang sabi po ng Bible, yung mukha ay nanatili, kaya lang, ang mata ng Diyos sa kanya ay galit na galit ang Diyos. Gusto mo bang laging magalitin ng Diyos? Ang gusto natin ang Diyos ay masaya sa buhay natin hinirap. Kaya be careful, yung enemy among us the world. Sino sa inyo po ang may pamilya sa ibang bansa? Pakitaas kayo, may pamilya sa ibang bansa. Yung mga Mary.
Ay, ibig sabihin sa ating Pilipinas. Pamasatin! Sino na? Hindi mo lang. Yung mga may pamilya sa ating bansa. Sa ating bansa. Kami po. Diba ibang bansa ang Pilipinas? Tama, tama. Okay? Sino sa inyo mga dalaga rito? Dalaga. Yun, Mayra. Wala. Patatlong talaga, yung 5. Talagang pili. Oo, nagkaano na ako. Pag mga kabado kayo pag yan, hindi naman ako kung magkakaibigan naman tayo mga kapatid. Kaya lang, makinig kayong mabuti. Si Gideon po, hindi niya po kinakatakutan ang kanyang kinahaharap. Ang kaaway ni Gideon po katulad po yung sun, na hindi mabilang. Pero hindi nakita ni Gideon yung gaano kalaki, kung gaano kapangyarihan ang sandata ng word. Ang nakita niyo po yung invincible ka. Makapangyarihan ng Diyos. Kaya lagi po naging masunurin si Gideon. Ang huli, si Gideon ang nanalo. Pagbasahin niyo po yung chapter 8, chapter 7, down to 8, nanalo si Gideon. Dito po sa Judges. Kaya, an enemy among us, we should have the attitude to be careful how to deal surrounding us. Paano makikilala kayo ng Kristiyan matatag o matibay? Yung madaling maganti. Meron sa atin yung madaling maganti. Pag mapagpasensya, mahaba yan. Matibay-tibay. Pag kininjatan mo ng ganyan, bastos ka. Alam niyo mga Kristiyano, ay yung ating bibig may hinahon. Pag ang bala ng bibig mo ay worldly, nakakasira sa kapwa. Pero pag ang gamitin mong bala ay bala, nakakalambot ng puso. Si Satan ginagamit yan. The Bible says, sabi ni Satan. Pero we should have the attitude to be careful. Tayo po yung mga anak ng Diyos, handaan natin ang ating sarili na ang ating kaaway ay ang Word. Kasi po ang sinumang makipagkaibigan sa sanlibutan ay kaaway naman ng Diyos. Never na never na bigyan natin ng pagkakataon ang Word. Dahil oras na binigyan mong pagkakataon ang Word na siya ang pukontrol sa atin, kalaban mo naman ang Diyos. Sabi ng Diyos, kailanman hindi natatalo ang Diyos. Tandaan natin yan. I am yesterday, today, forever, sa ito. Kailanman hindi natin po matatalo. Mas maganda kasi Satan, mas umuring sa Panginoon. Nung luksin niya si Job, nagpaalat pa. Pero mga Kristiyano, huwag kakalimutan, manalangin sa umaga, sa tanghali, and the evening. Ang Kristiyano, pag napagod na, paggising sa umaga, amen. Kasi pagod kayo sa trabaho. Dati si Command by the Lord, hindi naman request ng Panginoon. It is the command that we should pray or we should talk to the Lord. And the morning, and the noon, in the evening, naayon po sa Psalm 55. Dapat tayong makikiusap sa Diyos. Sa atin hindi. Command ng Diyos yan eh. Nung nagpapaalam si Satan, Panginoon, si Job ay pinagpapaalam mo dahil lang sa ganito. Sige. Huwag mo lang pakialam ang buhay ni Job. Sumunod naman si Satan. Satan yun Satan mayroon ganyan. Sa atin, hindi pa nakikita mayroon ganyan. Iwan ko, nasa sa isukan. Tinatago, lagyan ng kubo. Hindi nakikita. Si Satan, masunurin si Satan, yes, Panginoon. Kasi kilala niya ang Diyos. How much more sa atin, nakilala natin ang Diyos. Kasi alam natin na ang kanyang only begotten siya. Siya ang ating tagatubos sa ating buhay. Siya ang tumubos sa ating. Kilala natin ang gatas-ang. Bakit hindi ka nakatakot? You know the word of God from the mind. Pero sa puso, wala. Bihira magbabasa ng banal na kasunod. Ito ay love letter ng Panginoon sa atin. Sa inyo nga, nung sinagot ka ng mister o si Mrs. Mahal din kita, praning. Sumagot si Maria, mahal din ako si praning. Talagang naman si Maria, mahal na mahal niya ako.
Yung sinabi, mahal na mahal din kita, praning. Nilagay sa wallet yung salita niyo. Pag naglulupay-pay si praning, binabasa, mahal din kita. Di ba ganon? Yung mga mister, sinagot ni Mrs. Yung mga dalaga, kawawa. Pero tingnan nyo. Imbes na basahin naman ng Kristiyano ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, pag binabasa mo ang Bible, ang Diyos nakikiusap sa atin. When you want to talk to the Lord, it is all by means of prayers. Kausapin mo ang Diyos magpasalamat ka. Pero pag basahin mo ang Biblia, ito ay sulat ng Diyos sa atin sa magitan pagkilos ng banal na Espiritu Santo. Kasi ang Holy Spirit is the author of the Bible. Pag sinubay yung Holy Spirit, balikan mo ang Genesis. Hindi mo binabasa. Pagkatapos ng ating service, ginako sa likod. Ganun na lang. Pag sulat ni Mrs., sulat ni ganito, si Mr. ganito. Puro ganyan na lang. Ewan ko, ang yung ganyan. Kahit isang oras, ang ganyan. Pero sa Bible, wala. Pangabay mo ka tayo. Maraming na, nakikita. Nakaupo, ganyan. Kahit isang oras, di pa kumakain. Pero ang Bible, wala. Kahit naiwanan yung Bible yun, bali wala. Pag perang naiwanan, bali wala. Wala na. Pero pag Bible, walang pakialam, kahit mong wala yan. Ganun yung ugalian mo pa rin. Ikaw ba anak ng Diyos? Yes, kawawa ka naman kasi ikaw ay anak ng Diyos, pati yung salita ng Diyos, sulat niya sa'yo, binaliwala mo. Ibig sabihin, you know from the mind. Pero pagdating sa action, Walay. teko. Ayaw naman ng Diyos yun mga kapatid. The enemy, around us, for the second point, 33, 35. The enemy around us. Si Satan po ang ating enemy. He is concentrating, attacking the Christian by giving discouragement. What kind of discouragement? By putting down sa ating pananampalataya. Totoo ba ako ay saved by grace? O saved by works? Ha? Alam nyo, sino ba mga 1-year-old o 5 years old Christian dito? 5 years old Christian. Wala? Ay lahat po ay 5 pataas. Wala ba din yung newly convert? 5 po ba? 1-year-old to 5 years old Christian. Meron ba dito? Pakita sa kamay. Ako. Ako. Oh, yeah. Christian. Spiritual. 1, 2, 3. Sino sa inyo? Tatlo lang po ang 5 years old po ba? Christian. Ha? Sino sa inyo sa atin po? 10 years old to 5 years old. Pakita sa kamay. Mayra, ikaw. Amen. 1, 2, 3, 4. Siguro mga ito, 20 years old na. Yung mga Christian, amen. Mga 20 years old. Hindi, para magkakasundo tayo mga kapatid. Ano ba talaga? Tayo pa ba? Hindi naman ako nag-ano kaya. Gusto ko lang malaman mga kapatid. Salita na ako salita nito. Diyan pala, mayroon pa palang 6 months dito. The enemy, yung pong devil, concentrating, attacking ating pananampalataya by giving us discouragement. Discouragement by putting in our mind, in our heart, yung doubt, kaya ba ng Diyos buhayin ka? Marami kasing mystery na ibinibigay ng Diyos, hindi natin maintindihan. Don't ever question God. Dahil po, pag tayo nanalangin sa Diyos, huwag tayong kaba-kaba. Let God be God! And let go our part. Bilang nasa anak ng Diyos. Sa larangan ng paglilikod. Huwag natin pong pakialaman kung ano yung Diyos sa buhay natin. Ang pakialaman natin, yung buhay natin, kung ano ang nililingkod natin sa Diyos. Kasi ang buhay pa, samantalang sa lupang ito, hindi tayo magtatagal. Wala namang makaabot dito ng 150 na ito. Meron ba dito? Sige nga. Sa akin, maganda kung maabot po kahit 70, ganyan. Meron ba dito? Si Sir, alam mo, maabot ng 200 na ito. Sa itsura na lang eh. Bakit, bata ka naman siya. Ilang taon ka na, Sir? 38. Tagal-tagal po. Parang 60 years old ka. Hindi, biro lang. The enemy around us. Kaya we should have the attitude to be careful. Dahil ang enemy, the devil, concentrating to attack our faith, pananampalataya. Yung mga Midianite, ang mga Amalekites,
ataking po si Gideon, inatak po si Gideon, by putting na sila po'y malakas physically dahil ang dami silang mga armas. Ang armas, pansanliputan, nakakatakot tingnan. Lalo pa yung granada, bomba, atomic bomb, hydrogen bomb. Pag pinakita, wala yan. Malakas yan! Hydrogen bomb, mga tatlo lang hydrogen bomb, ihulog sa ating bansang Pilipinas. Maraming umatay. Ha? Pero hindi niya kayang, yung sinabi ng Hebrews, hindi niya kayang tusukin ng hydrogen bomb yung song nakatira dito. It is only by the word of God. Kaya niya pong tirahin ng katawang ito, including the song. Kaya mas matibay pa rin ang salita ng Diyos kaysa yung makikita natin na armas panlupa. Bakit? Yung armas panlupa, kaya nang wasakin ng lahat. Pero hindi niya kayang idamay ang song. Pero ang salita ng Diyos, kaya niyang idamay ang song. Kung matakot ka, huwag kang matakot yung kaya i-destroy ang katawang ito. Matakot ka yung kaya patayin ang kaluluwa. Doon ang ating dapat nating katakutan na dapat huwag tayong mag-disobey yung inyuutos ng Diyos to love this church. Si Satan nagbibigay po ng kanya-kanya. Si Satan po gumagawa ng pride. Sa ating bilang mananampalataya, we should stay humble in the sight of the Lord. Bakit? Mismo ang Diyos nagpakita sa atin, God, a humble God, by giving His Son, despite that we are not deserved. Amen? Kung nagkaka-Singapore, alam yung mga kapatid, alam ko na nanghihirap yung sa Singapore. Nagkaroon ng encouragement sa ating mahal sa buhay sa ibang bansa, ay sa ibang lugar, na dapat yung naiwanan natin mahal sa buhay sa Pilipinas, sila ang ating inspirasyon. Yun ang ating nasa isip. Lalo may mga anak, may mahal na asawa, nagtatrabaho ka. That's a kind of sacrifice. Mas higit sa Diyos na kung bakit ka pumupunta rito, hindi sa poging pastor. Pastor, walang pogi. Marami mong kontra. Alam niyo. Hindi dahil pumunta ako dyan, dahil sa magandang lalaking pastor, o itong ating song leader, o caretaker of the church. Hindi yun po ang reason, because we are not preaching to develop the follower of men, but follower of Christ. Amen. Kung kami po ay mawala, may papalit. Amen. Ganun naman yan eh. Wala na si Pastor, wala na rin ako. Hindi po ganun. Ang paglilingkod sa Diyos, looking unto Jesus, the finisher of our faith. Pangatlong punto. An enemy within us. Ang ating enemy ay sa ating sarili. Ano yung nasa sa ating sarili? Ang sinabi ng Bible, flee, Satan has nothing to do with the will of God. Yung binanggit po ng flee, dito po sa ating pong talata. Pagdating po sa 39, 40. Yung pong within us. Yung pananampalataya natin, yun ang dapat natin pong isurvive. Kasi oras na binabayaan mo, pananampalataya na humina. Tapos ka. Wala namang na ibinibigay na mabuti. Yung pong will of the flesh. Kasi pag will of the flesh, mayroon pong tinutukoy ng pride. Mayroon po yung pong pagnanasa. Mayroon din po yung pong tinutukoy na labag sa kalooban ng Diyos. That is the enemy within us. But if you obey the Lord, my son, forget not my law. Let thine heart keep my commandments. For a long life and peace shall be unto thee. For length of days in a long life and peace shall be unto thee. Kung lamang tayo'y masunurin sa Diyos, put in our heart the commandment of God. Sabi ni Haring David, mas mahal ni David yung salita ng Diyos. E pag ikumpirahan po yung thousands of gold in silver na ay disalmis ng David. Kaya, dito lamang po sa ating pong church na pinagtitipunan,
dapat nating mamahal. Strive. Palaban po tayo, hindi yung kunting problema, umalis ka na. Dapat kung may kunting problema, huwag mo hanapin doon, dito mo hanapin ang problema. Amen. Para resolve ba? Ikaw kasi Brad, pag nakikita kita, hindi ako nag-discourage. O di kausapin mo, ganito yan. Totoo lang kasi kapatid, mahal kita, kaya lang eh. Totoo lang talaga, pag hindi kita nakita, talagang parang hindi kumpleto ang araw ko. Hindi na totoo. O ganyan. Hindi ko sakali. Parang palabas lang yung pag nakita ko mukha mo eh. Hindi kumpleto ang araw ko. Kaya hindi. Parang bang masakit ang loob ko kung makikita ka sa church. Parang prank lang yan. Kung kasakaling gano'n. O di, konfrontahan mo siya. Tayo manalain ng kapatid mo. Pray mo. Panginoon, intervene na ang problema. Kasi dito rin po matatagpuan yung resolba at solusyon ng problema. Hindi sa magitan ng ganyan, hindi sa magitan ng ganyan, hindi rin sa paglayo, hindi rin pag-uwi. Ano ba ang klaseng human solution? Hindi ang problema. To resolve the problem, talk to that person. Amen. According to God's way, how to solve the problem. Hindi pamaraan ng ating problema kung mag-resolve sa magitan ng human wisdom, hindi po ganoon. Ayaw ng Diyos, yung human wisdom, ang gusto ng Diyos, yung heavenly wisdom, through the intervention of the Holy Spirit. Pag yun ang tumira, ayun po ang umira. God will bless. Tandaan natin yan, mga kapatiran dito sa Singapore. Mga nanampalataya, suportahan ang gawain. Kasi ang gawain ito, ang plan ng itong pastor, si Big Carpio at saka si Pastor Balusa, hindi sa mamagitan to earn more money, but to what? More souls to be saved. Pag unahin niyo ako, sabi ng Panginoon, unahin niyo ako, I will bless you. Oh God Almighty, salamat Panginoon sa iyong mga salita. Nawa na unawaan ko nila ang mensahe na iyan, Panginoon, na ang paglilingkod ay isang sundalo, Panginoon, na mandirigma, na laging lumalaban hanggat sa wakas ng buhay. Iyon po ang itanim mo sa akin po sa Word of Thy Grace and Mercy, upang kami po ay magpatuloy maglingkod, Panginoon, sa buhay na aming hinirap. Salamat o Diyos sa kaligtasan pinagkaloob sa amin na walang kabayan. Dalain ko mga kapatid dito sa Singapore, na nawa sila ay magpatuloy maglingkod o Panginoon, na hindi po dahil po sa tao, kundi dahil po kay Kristo, dahil only begotten Son. Looking unto Jesus, the finisher of our faith. Ngayon I believe, O God, na ang iyong salita ay totoo from the beginning. Na wala kaming makitang kasinungalingan yung salita, kundi lahat ay totoo, O Diyos. Dalangin po namin, Ama, na bigyan mo kami ng pusong mapagmahal sa iyong mga salita, laging maging obedient sa lahat ng panahon sa aming po buhay na hinirap. Dalangin po namin, O Diyos, na i-bless mo ang bawat isa na tinigamit sa akin. In Jesus Christ, I pray. Amen. God bless. Amen. 43 down to 47. 43 down to 47. Tayo po ay basahin ang salita ng Diyos. Ako muna at palitan ko hanggat makarating tayo ng 47 ng chapter 5 ng John. Yung walang baril. Ay walang Bible. Sundalong walang baril. Sige, dito po tayo sa 45. Akong babasa. Palitan ko. I am come in my Father's name, and ye receive me not. If another shall come in his own name, him ye will receive. 44. How can ye believe which receive honor one of another, and seek not the honor that cometh from God only? Do not think that I will accuse you to the Father. There is one that accuses you, even Moses, in whom you trust. 46. For had ye believed Moses, ye would have believed me, for the word only. Sabay tayo 47 go. But if ye believe not these writings, how shall ye believe my Lord, words? so God Almighty, salamat o Diyos sa iyong mga salita na aming nabasa. Salamat Ama sa special number. Salamat po Diyos sa paalaala mo sa amin kanina na kami po ay manatiling sundalo hanggat hindi ka babalik. Dalain ko po Diyos ang mensaheng ito ay kumilos ka sa iyong lingkod na ikaw ang makita Ama upang kami po ay lumago sa pananampalataya according to thy grace. Dalain ko po ang
may akda o Diyos, ano yung plano yung pong ginagamit. Pastor Vicarpio, Pastor Bonsa, sa gawain po dito sa Singapore, Ama, at ang mga members, na sila po Diyos nagkakaisa sa layunin. Marami pang soul na maligtas. Dalayan po, i-bless mo ang gawain dito sa Singapore, itong Bible Believing Baptist Mission. At ganun din po ang bawat membro na sumusuporta sa iyong gawain, Ama. At ganun din po, dalayan po, Ama, na hindi lang po sa Singapore, kundi sa mga kapatiran po dito po sa Hong Kong at Norway. At ganun din po sa Gethsemane Christian Baptist Church ng San Mateo sa Belay. Pray to bless them. I-bless mo ang bawat sa at ganun din po ang mga wala. I pray din, Father, please touch their heart for them to return. Na ang paglilingkod ay pribilehiyo, Diyos. At patawad, Ama, sa aming mga nagawang kasalanan. In Jesus Christ I pray. Amen. Sa 43, I am come in my Father's name. Ibig sabihin, tinutukoy po yung authority. Authority na dala-dala niya po ang kapangyarihan. Pero, ang tagalupa ay hindi po kinilala. Okay? Di nyo na naala kung mayroon kang Bible. Bible. The Holy Bible. Kaya may mga Kristiyanong walang Bible. Hindi mo pwede ang Bible ay. Kasi ito mga kapatid, maganda naman ito, walang problema. Ang problema dito, ay itong mga engineering, saludo ako sa mga engineer, sa mga doktor. Pag lumakad sa kanilang dali, dala-dala yung kanilang libro eh. Talaga engineering yun, pag may mga sukat-sukat. Yung mga doktor, dala-dala nila, they are proud. They are the students of doctorate o doktor. Ay kung Kristiyano ka, anong dala mo? Alam naman yung engineering niya. Ano ba? Kristiyano, siyempre, therefore. Pag kasi ito ang dala mo, walang nakakalam kung pagano ka o sa batista ka o sa batista. Kasi dala-dala mo ito, walang nakakalam. Sabi, nagtatago tayo ng mga patay. Why not identify ourselves? Na tayo po yung mandirigma ng Diyos. Ganun yun eh. Wala namang masama kung nagdiganyan ka eh. Ano yan? Oh, di ba? Ganun yun. Eh sa atin kasi, pagpunta sa church, sige na niya pa. Ay, may yaya lang tayo. Ha? Sa atin kasi, alam nyo, ipinagmalaki natin ang Holy Bible. The Word of God. Tingnan nyo po, ang salita ng Diyos, ang sabi po ng Bible, Thy Word is settled in heaven. Thy Word is true from the beginning. And every one of thy righteous judgment endureth forever. Heaven and earth shall pass away, but my words. Oh, maliban lang siya ng Bible. Ang salita ng Diyos ay quick at makapangyarihan. Mas matulis pa sa 2 blade na yung ating kinakatakutan. Lalo itong mga ladies, natatakot sila yung mga algas-gas, yung mga kakaliyak na daw, yung mga box galing sa bayan ng paniki. Diba, ganyan? Hindi, sa ating bilang mananampalataya, lahat ng mga bagay yan, hawak ng Diyos yan. Ano ba yung hindi hawak ng Diyos? Eh dapat yung hawak ng Diyos, hindi natin dapat katakutan bilang anak ng Diyos. Dapat ang ating katakutan, iyong pong invincible God na walang makakatalo. Eh saan ka natatakot? Ang mga may sungat, eh wala yan. Ano ba? Nasa armas 45, eh wala rin yan. Bakit? Kaya nang patayin ng katayan, pero ang soul hindi. Ang mga anak ng Diyos, tingnan mo po sa noong 1980. Noong 1980, itong mga China. They are boasted of 200 million army. 200 million na army. Pinagmamalaki po nila. Sa ating bansang Pilipinas, maganda kung may kalahating milyon. Police, armed forces, mga pandigma pandagat, wala pang kalahating milyon. Ay mga 3 to 400,000 ang ating average number, ang ating armed forces of the Philippines, including the PNP, yung karagatan at saka yung pakuloy. Eh, ang China ay
200 million noong 1980s. Pinagmamalaki yan. Ha? Sinabi naman ng Revelation 9:16, the number of the army of the horsemen were 200,000. Dumating yung punto na inireveal din ng Diyos na ang pinapanggalingan po itong mga dragonfly o mga dragon in the east o dragon ay nagmula sa bansang dragon. Kasi ang sasakyan po ng itong kaaway ng Diyos ay sa dragon eh. Sa bansa natin Pilipinas, hindi naman dragon yan. Butterfly lang mayroon doon. Yung dragon, tinutukoy yung dragon. O saan bang bansa? Hindi naman pwede sa Iloilo kasi wala naman dragon doon. Ha? Ano yung nandun po na lumilipat na ganyan? Sigbin. Ha? Dragon, ito yung malaki. Ha? Nagpula sa bansang itong Red China. Ha? Kaya, sa huling araw, ang sabi po ng Bible sa Revelation na sa 20, sa 9, verse 20, 4 billion people have been killed, and the rest of the men which were not killed repented not. Ibig sabihin, sukatin natin, ang ating pong nilikha ng Diyos na lupa at ang langit, dito natin makikita sa libro ni Revelation na maraming mamamatay sa huling araw. Kung nakita natin po itong creek, kung paano ang tubig umagos dyan, ganyan din sa huling araw na dugo na umagos doon. So, ibig sabihin, marami ang tao dito sa ating lupain, itong lupa na nilikha ng Diyos. Kaya in the last days, magkakaroon tayo ng famine, tagutom, maraming sakit, at maraming pong namamatay sa soul. Magkaroon ng disaster, magkaroon ng humanity suffering, ang lupang ating pong kinagagalawan. Dito sa Singapore, wala pa akong narinig na nagkaroon ng lindol. Lindol. Earthquake. Matindi po ang nangyari sa ibang bansa. Maraming mamamatay. Naayon sa Revelation 8:7-13, bago tayo balikan po yung ating talatang 5:43-47. 7 down to 13. 1/3 of the trees in the green grass was burned up. Ang Biblia, past tense, present tense, and the future tense, sinabi na. Bible. Kung ikaw ay anak ng Diyos, sinabi rin ng Diyos na sigurado ka sa langit pupunta kung nandun si Jesus Christ sa puso natin. Sinabi rin ng Biblia magkaroon ka ng eternal life. Sinabi rin ng Biblia na magkakaroon ka ng reward ng langit. At sinabi rin ng Biblia ang mga walang Kristo sa puso nila, kahit meron siyang 10 religion, sa impyerno pa rin pupunta. Naliwanag na. Ang sabi rin ng Biblia, ang aking salita ay totoo, sabi ng Panginoon, hindi katulad ng tao na sinungaling. Maraming pangako, hanggat nawala ang pangako. Ang tao po, sinabi ngayon oo, bukas pwede hindi. Ang Diyos na natili, pag sinabi niyang mayroon kang eternal life, kahit tayo nagkasala, hindi nagbabago ang kanyang salita. I am yesterday, today. My word shall never change. Maliwanag po yung sabi ng Bible. Kaya ang salita ng Diyos, sabi po ng Biblia, mountain on fire, 1/3 of sea life died, and 1/3 of sheep shall be destroyed. 1/3. Dito sa 10:11, ang mga star at ang mga tubig ay 1/3 din ang masira. Maraming mamamatay sa uling araw. Kaya pag tayo po ay may buhay pa, maglingkod na. Amen. Wala nang panahon yung sisihan. Wala na yung panahon, ikaw kasi ganito, ako ganyan. Wala na yun. Ang panahon mayroon po tayo. Share the gospel. Amen. Marami tayong pupunta. Kung ikaw ay nagtatrabaho sa bahay, ganito ang trabaho natin. Kasi sa atin, sa gawain ng Diyos, may pastor, mayroon pong assistant pastor, mayroon pong tagawalis, may caretaker, mayroon pong usher. We are the same servant of the Lord. Amen. Pari-parehas naman tayo
servant ng Panginoon. Walang mataas sa mata ng Diyos. Kaya lang mayroon tayong kanya-kanya kong tungkulin sa pagganap at pag nagsama, matibay. Kaysa yung nagkanya-kanya. Saan ka naman nakakita yung matibay na pamilya na, ako magsisimba ako sa Batista. Ikaw naman sa ako, magsisimba ka sa ako. Yung mga anak ko na sa iglesia, yung isa espiritista. Pagdating sa bahay, nagdidibati. Pag kumain kayo, huwag kang kumain ng dugo. Ikaw naman kumakain ka ng dugo. Sabi na mo isa, bawal yan. Oh. On the 7th day, huwag kang... Oh, yeah. Kaya hindi nagkakasundong bahay. Oh, nakatok si Lucifer. Oh, sino yan? Nakatok si Lucifer. Nag-aaway yung sa bahay, pumapasok si Lucifer na. Ay, nandiyan mo na si Lucifer. Batatatatat, patay na natin pamilya kasi hindi po nagkakaisa. Kaya mahalaga ang pagkakaisa ng kapatid sa paglilingkod sa Diyos. Wala nang panahon yung pagsisihan kasi sinabi ng banal na kasulatan, ang huling araw ay marami pong mamamatay. Sabi po ang kanilang kaluluwa. Ha? Ang sabi po ng Biblia, sa iyong kamay ko hahanapin ang dugo ng tao ito if you have to share the gospel. Ang liwanag ng salita ng Panginoon na. Kahit balik-balik ka rin mong Biblia, hindi na sasabihin. Kung hindi mo maintindihan natin English, may Tagalog. Kung hindi maintindihan ng Tagalog, may Bisaya. Kung hindi natin maintindihan ng Bisaya, may Ilocano. Kung hindi maintindihan ng Ilocano, may Igorot. Ganyan. Wala pong may ilihim sa atin. Sino sa inyo kapagpangan dito? Kapagpangan? Sa Pinas. Umuwi pa pa. Nagbakasyon po. Nagbakasyon. Mas maganda yung malinaw kung pinauwi o nagbakasyon. Okay? Kaya alam niyo mga kapatid, kami po yung mga ngaralin, malungkot sa gawaing hindi po nagkakaisa. The title of this message, The Greatest Sin is the Sin Against Love. The greatest sin is the sin against love. Pag pinag-usapan ang love, ito dalawang klaseng ang pag-ibig. Makakalangit na pag-ibig at makamundong pag-ibig. Sino ba yung dalaga nito? Ayan. Ito, itong tanong ko. Ay, hindi. Makinig ko. Oh, don't ever meet a suspect kasi suspect pa lang ay sintukoy na hindi pa guilty, ano? Di ba? And all criminal prosecution, the accused will show himself. Tama. Suspect pa lang, huwag mong sintensya nagkasala. O yung Panginoon na nagkasala si Adan eh. Nadon. Alam naman ang Panginoon kung saan si Adan. Di ba gano'n? Alam ng Diyos, bakit naghahanap pa ang Panginoon? Adan! Walang sumasagot. Pag wala palang sumasagot, may kasalanan pa rin tao na yun. Nagtatago pala si Adan. Bakit nagtatago? Mayroon palang kasalanan. Baga na, pag hinanap mo yung tao, wala. Hindi ko sinasabi, walang kasalanan nyo kasi tatanong mo muna. Di ba gano'n? Tatanong mo muna. Bakit ka nawala yung usapan natin na dati nagkakatagpo tayo, sabi ng Diyos Kasi meron silang usapin, si Adan kasi mananahilin sa Diyos. Siyempre ang Diyos, hanapin niya si Adan, masana si Adan. Anong sabi ng Adan? Panginoon, nandito kami. Ibig sabihin, binigyan ng Diyos ang karapatan si Adan pagkakataong sumagot. Di ba gano'n? O Adan, bakit ka nagtatago? Di ba gano'n? Tayo niyang mga sa Diyos sa Genesis yun Where thou, Adan? Oh. Bakit ka nagtatago? Sa atin lang suspect pa lang. Kasalanan na! Bakit mo ginawa ang ganito? Bakit? Yun sa atin. Pero ang Diyos hindi pa nagagalit, nagtatanong pa lang. Suspect pa lang sa atin Mas masawag pa tayo sa, alam mo yung gumawa sa atin, napakabait, magtatanong pa lang Sa atin pagpasok mo, ay nung lumabas ka sa bahay, naghanda ka ng preto. Preto yung mga isda. Nasalubong mo yung kapitbahay mo, masok sa loob. May kukuin ako, ngayon nakalimutan ako. Nung bumalik ka, nawala na yung isda. Dinalikan mo kayo yung nasalubong mo ng kapitbahay.
Ikaw talaga, isa-isang isda pa lang, ayun lang binabili kong pera, kaisa-isang pera ko, kinain mo pa. Huwag mo naman ganyan, kapitbahay. Yung pala, nung pumasok yung kapitbahay, kinain ng pusa. Eh, mahirap rin mo, sususpect ka. Sentensya mo agad yung tao. Hindi ka pa nagtanong, kapitbahay. O, di ba, nasa lubong kita nung pumasok ka, o, nakita mo ba yung isda doon? Kinain ng pusa. O, di, alam ko na. Sa atin eh. Ikaw talaga, pumasok ka, magnanakaw ka ba? Ganun tayo. Hindi pwede yung mga kapatid. Ha? Dapat tayo po ay magtanong na. O, tanongin natin. Ikaw ay dalaga kapatid? Mahirap. Mas magaling mo agad. 18 years old? Debut po. Yung totoo. 18 years old. 18 years old, paano ka nakapasok dito? Ano po, 10 years ago. 18 years ago, okay. Kasi, mahal ang sisinungaling na kapatid. Okay? Ano ba yung tamang sagot? Mamili ka. Mayroong apat. Ang dami naman pag... Mahal kita. Iniirog kita. O ba ganyan ang tingin niyo sa akin? Oo, wala akong matanong sa akin. Ano po, Pastor? Nagtatanong pa lang ako. Nagtatanong pa lang. Mahal kita. Iniirog kita. Sinisinta kita. I love you. Ano ang dapat sabihin ko sa'yo pag ako'y binata? One. Two. All of the above po. Choose the, yes, yung apat. One lang? Oo. Wala pa. Ha? Cannot choose. Hindi ah. Kung anong dapat sasabihin ko sa'yo bilang ako'y binata? Manligaw po. Oo. Sabi ko lang eh. Don't ever translate from our mind. Nagbigay ng conclusion. Ano sagot doon? Mahal ka sa Mahal kita daw po, Pastor. Mahal kita. Okay. Pag nandito kami sa kwarto ah. Sa kwarto. Oh, kasama ko si, anong pangalan mo, brate? Rem. Ha? Rems. Parang kasi Juan na lang pangalan mo, parang Pilipinong dating yung pangalan natin. Juan. Juan tamad ah. Juan Sipag, ganyan. Kasama ko si Juan sa loob. Mahal kita, Juan. Ayan. Siyempre, pag narinig mo, aba, parang may babae, mahalin daw si Juan. Di ba gano'n? Tama o hindi? Tama. Pag sinabing, mahal kita nanay, pwede rin yun, di ba? Pag sinabing, iniibig kita ina, o ano ngayon? Ano po ang sagot? May pagkaiba ang iniibig At mahal. at saka sa mahal. Tama? Pag lalaki, iniibig kita po. Iniibig kita. O, di ba? Aba, dalawa na lang yung usap, iniibig daw. Ako, ibang kasi na yun. Di ba? Simple ang tanong dyan, ay naku, yung isa, ganyan ako. May suspect agad. Di ba, suspect agad yung pero hindi pasyo. Baka nagdadrama lang sila. Pero yung proper word na sabihin ko sa kanya ay, sabi niya, mahal kita. Eh, dapat, iniibig kita. Ganon? Kaysa yung mahal kita. Yung mahal kita kasi pwede sa magulang, kaibigan. Pero pag sabihin mo sa nanay mo, ikaw lalaki, iniibig kita, inay. Di ba yung kaiba yun? Kaya iniibig dapat sa lalaki. Walang lalaki. Naiba, usapan natin dito tayo sa is the sin against love. Hindi, nagbibigay ako ng sample yun. Suspect pa lang. Ha? Katulad niya. Ha? Alam niyo kasi, sa larangan po ng batas, iba ang batas ng Diyos at ang batas ng tao. Mayroong istorya yan eh. Mayroong si Juan. Hindi si Juan, hindi ito. Juan lang, ibang Juan. Sample lang, okay lang mga kapatid, sample lang.
Ngayon, si Juan, pag-uwi. Maria, Maria, nandito na ako. Kala niya po yung panabas sa Hinapin. May tumalon sa bintana, lalaki. Yung pantalon niya po ay tanggal. Takbo. Bakit kayo ganyan? Dahil sa galit ko si Mang Juan, hinabol niya yung lalaki. At tinaga. Patay. Patay. Bakit mo tinaga? Yan tanong. Tinaga ko kasi, nakita ko sa bintana, tumalon. Ay, yung misis ko lang, nandun. Ay, ganun ba? Inexamine ko yung lalaki, ay hindi naman palang lalaki, kundi bakla. Ngayon, suspect ka kasi na sinasabi mo may nangyari sa asawa mo. Yung pala, nagyayakapan lang pala sila kasi 20 years hindi na sila nagkita. Kaya mahirap pala yung suspect. You meet it conclusion to your mind na ikaw ang nag-interpret yung facts na nangyari sa iba. Kailangan Bakit naman? Sa Genesis. Bakit, Adam? Kinain mo ba yung pong sinabi ko huwag mong kainin? O yun ang tanong ng Diyos ang Diyos bago magtanong, bago likhain sa liputan, alam niya ang nangyari sa mundo. Ganun ba ang Panginoon Bago nagtanong, alam niya ang tibok ng puso mo, ang ating mind, alam ng Diyos na. Makapangyarihan ng Diyos yan Kung bakit sinabi niya yun sa Genesis, para ipakita sa tao, na ang tao dapat sundin ang hakbangin ng Diyos na magkaroon tayo ng democratic na pamamaraan o makadiyos na pamamaraan, higit sa lahat. Kung bago ka mag-conclusion, magtanong ka. Di ba mga kapatid? Wrong conclusion. Kaya yung love, sin against love. Dalawang klaseng pagmamahal. Langit na pagmamahal at lupang pagmamahal. Meron tayong 4 na pagmamahal ng lupa. Meron mga eros, mga agape. 4 yun Ngayon, yung misis ko nakaisa-isa. Pangalawa sa akin yan. Ang una ay ang lumikha ang mahal ko sa akin. Kung bakit ko mamahalin ang misis ko, kasi mahal ko ang Diyos. Siya ang nagbigay sa akin. Magbago man ang mukha niya, mawala man ang tainga niya, mamahalin ko kasi pinahal ko ang Diyos. Ganun yan Kung mahal mo ang Diyos, mamahalin mo yung asawa na ibinigay ng Diyos sa atin. Yung mga walang experience pa, kalimutan mo. Ganyan. Kaya yung mga mister o misis, kung mahal mo ang Diyos, may umaawit kasi na revive us again. Umaawit dito, may dalawa na. Ako, iwan ko na, kung akong tatagal ito, meron mo tatagayin dito sa ito, sa pupulpitong ito, ganyan. Alam nyo, pag umaawit tayo po rito, amen. Amen, ganyan We praise thee, O God, da-da-da-da, ganyan. For by grace are you saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Ganyan, aawitin mo yung mga bagay na yan. Ephesians 2:8-9. Yung pala makaliwa ka na. Ang mandirigman sundalo, loyalty sa tungkulin, pagtanggol ng bayan. Hanggang sa kamatayan ng Panginoon, kukunin man ng kaaway ang buhay ko, sinumpaan ko. Ang aking sanggata ay armalite. Ang aking sanggata ay salita ng Diyos. The powerful weapon that ever have. Pag binasa mo ang Bible, ang Panginoon kumakausap sa akin. Bakit ang tao hindi mo basahin ang salita ng Diyos? Because of sin, because of discouragement, because of many things sa balas na sanlibutan, pag napagod, hindi mo kayang basahin ang Biblia kasi pinagod mo ang iyong katawan, magbasa ng Biblia at manalangin sa Diyos. Ang
kailangan sa atin, bigyan natin ng pansin. O halaga naman ng pagbabasa ng salita ng Diyos sa umagitan ng pagbigay mo ng katawan ito, ang pagpapahinga. Yung overtime nga, mahal natin yung overtime kahit pagod po tayo. Okay lang yun. Pero bigyan mo naman yung sa Panginoon na pagbibigay galang, basahin ng Biblia, makiusap sa umagitan ng panalangin sa Panginoon. Bakit hindi natin bibigyan ng mga bagay na sinasabi ng Diyos sa atin? Why not just obey His word? Are you with me? Amen. Kaya Isaiah 14, 12, 14. Isaiah 14 verse 12 down to 14. Pride will destroy relationship. Pride will destroy relationship. Ang kahambugan at ang atang pagtaas ng kalagayan ng tao, nagbibigay po ng destroyed fellowship with the Lord, relationship sa Diyos. Ang relasyon mo sa Diyos noon nung umaakyat ka, ganun na lang ang panalangin mo sa Diyos. O Panginoong Diyos, maawa ka sa akin, gusto ko magkaroon ng trabaho. Bigyan mo ako, Panginoong, pagkakataon makapunta sa simba ko. You prayed hard unto the Lord, and God answered your prayer. Dahil ba sa pagtaas mo papuntang sa taas, yung fellowship mo sa Diyos ay nagbago na rin. Ang sabi ng mga politician be careful in going up. Because the same people you meet will going down. Ang sabi ng Biblia, nung umakyat ka, lahat ng umakyat, bababa. O si Presidente Marcos, isa sa mga example physical umakyat, ayaw bumaba. Kamatayan ang nagpabagsak sa kanya. Maliwanag po, from the dust thou art, and unto dust shall thou return. Kung nagmula tayo sa alabok din tayo. Ngayon, kung sa lupa tayo babalik, at ang sabi po ng Ecclesiastes, that every man should eat and drink, and enjoy the good of all his labor. It is the gift of God. Kung ikaw ay uminom at kumain, at nag-enjoy ka sa labor na mayroon ka, regalo lamang. Paano mo masasabi ngayon na ang Diyos hindi tumulong sa akin? It is my accomplishment. So that's why I meet this kind of situation. Nebukadnezar ang isa yun. Kung wala ang aking kamay, sa mansyong ito na itinayo ang aking kapuno, sa umagitan ng aking kapangyarihan, di tayo ang malaking mansyon. Sa kapangyarihan ng karunungan ng aking taglay, na itayo ang malaking armed forces, matibay na armada. Ang sarili niya ang nakita. Pero ang Diyos hindi niya pinakialaman. O ang Diyos hindi binigyan ni Nebukadnezar ang paggalang sa Diyos. Kaya, pagsabi ni Nebukadnezar, si Nebukadnezar po ay nagiging baboy ramo. Doon kumakain, hindi rin yung mga putik. Hanggat hindi mo kilalanin, ang Diyos ang may akda ng buhay. Pag tayo po ay nagiging discouraged sa paglilingkod, don't ever allow yourself. Yung relasyon mo sa Diyos, dapat huwag mong baguhin. Na nakaintak pa rin ang relasyon mo sa Diyos. Magkaroon ka na ng problema sa lupa. Magkaroon ka ng discouragement sa paglilingkod sa Diyos. Sa kaibigan, dahil po sa kaibigan, ano man po mayroon sa lupa. Yung relasyon mo sa Diyos, dapat hindi magbabago. Yung panalangin mo dati, yun pa rin. Dadagdagan mo pa. Yung pagbabasa ng munang Bible, dadagdagan ko pa. Kasi mahigit po importante ang relasyon natin sa Diyos habang tayo po'y nabubuhay sa lupang pansamantala. Dahil ang lupang pansamantala, likha naman ng Diyos, ano man mayroon sa lupa, sa Kanya galing. Dapat ang ating komunikasyon sa Diyos ay nanatili. Kaya dahil po sa kahambugan natin, ay ang ating relasyon sa Diyos ay nagkaroon po ng destroyed because ang ating pride ay umiiral sa atin. Example, si Lucifer. Si Lucifer, alam natin na si Lucifer bumagsak. Si Lucifer, una, nakilaban sa Diyos, nakipagdigma sa Diyos sa langit. Natalo si Lucifer, bumagsak sa lupa. Si Lucifer hindi pa rin tumitigil. Pinakialaman niya yung dalawang nilikha ng Diyos sa Garden of Eden.
Ha? Alam ni Lucifer na impyerno ang kanyang destiny. Alam ni Lucifer na wala siyang pagkakataon na may balik yung relasyon niya sa Diyos. Dahil sinintensyahan ng Diyos kaagad. Hell is waiting for you, sir. Anong reason? Pag basahin mo ang Bible, say dahil po sa pride. Ang tao ngayon, ayaw nila pakinggan yung pride. Ayaw nilang makisama kay Lucifer. Pero ang kanilang move ng kanilang paa ay pride. Katulad, example. Ang sabi ng Bible, there's a grand day when I was born again. Was a grand day when I was born again. Was a grand day when I was born again. Amen. Amen, ladies? Yes. The pants I used to wear, I wear them no more. Hindi naman friends. Hindi naman yan. The pants I used to wear. Pastor, hindi na pwedeng huwag naman yung pantalon. Kasi po, ang salita ng Diyos, kung anong sinabi, hindi na pwedeng baguhin yan. Bilang nangangaral, sasabihin namin, ano yung mayroon sa Bible? Etong mga ladies, iwan ko kung saan sila nakuha yung sila po ay magpapantalong sa Paul. Saan sa Bible yun? Sige. Ha? Yung mga ladies, nangunguna po sa pamilya. Pastor, kasi yung asawa ko, mahina kasi ang utak, kaya ako nang nangunguna sa pamilya. Hindi naman yun. Tingnan niyo mabuti. Hindi ko lang. Mayroong isang sarhento. Nung hinagisan ng Granada si late President Rojas, hinagisan ng Granada. Yung kanyang staff o ang kanya pong security, siya ang dumampot sa Granada at itinapon sa malayo. Pagtapon sa malayo, doon sumabog. Nabigyan po ang sarhento ng Medal of Valor. Pag isinuot ko yung medalya, kahit hiniram, sumardo. Nung dumaan yung sarhento, kasi nasa kanyang medal, sumarudo yung mga general. Hindi sumasaludo yung general dahil po sa pagkasarhento. Sumasaludo dahil po sa kanya po authority to receive the medal. Sarhento ka lang, high school graduate ka, ng panahon ni Marcos. Ganyan, di ba gano'n? Ako, premier. Hindi yan ang issue. Yung authority na isuot sa kanya. Ang asawang lalaki, elementary man o hindi nag-elementary yan, idinamit ng Diyos kanyang authority to be the head of the family. Dapat sumaludo ka kahit judge ka. Oh. Uy, mahina ang utak mo eh. Ganito kasi yung gano'n. Ganito ganyan. Ganyan mga ladies. Mayroon patay na. Patay na. Yung mga ladies dito, marunong bumaril. Wala naman sa Bible. Kaya don't ever allow ladies that Satan will use your mouth. We should control our mouth. Dapat ang mga ladies, pag bumaril sila, biblical. Amen? May yung may asawa? Amen. Sino ba yung may asawa dito? Kita sa mga babae? Ikaw mag-asawa. 3. Tatlo lang. Sampul lang, sampul ko lang ito. Umaawit tayo pagpupuri sa Diyos, pero ginagawa naman natin, taliwas yung mula sa bibig. Pag heavenly love ang ating pag-awit, yung namang paa, worldly love. If you love the word, God will your enemy. Ang Diyos ang ating kaaway kasi nangangarap ka palang makipagkaibigan sa sanlibutan. Kaaway mo na ang Diyos. Naayon sa Santiago. James chapter 3, if I'm not mistaken. Kaya, don't allow Satan magtrabaho mo sa atin. Pag ikaw ay magaling, so be that. Amen? Spiritual, so be that. Pag magaling ka sa word, sa iyo ang medalya, wala man namang karangalan pag sa Diyos naman. Aarin mo yung karangalan sa libutan kung ito'y pang-samantala lamang. Samantalang yung karangalan mayroon sa langit. Ang mga angeles ng Diyos at ang Diyos mismo
ay natutuwa sa ating ginagawa if we obey His word. Kung bakit tayo po ay nakipagkaibigan yung pagmamahal sa lupa. Ha? Dahil ang ating mata ay nahikayat. Kaya ang mga matang yan, pag-ingat-ingat. Bakit, Pastor? Si Eva, nakita niyo maganda yung bunga. Hindi nakita pa. Di ba? Kaya kung ang kasama ay maganda, huwag kang tumingin na masyadong tingin niya. Kasi, pag tumitingin ka sa isang maganda, iba naman ang pumasok sa puti. Pag tumingin ka, pag tatagal, ito laki. Diba? Pastor, nagagandaan na ako sa kapatid ko walang problema kung nakatingin ka. Pero, huwag pa ito lang na pumasok si Satan. Ikaw naman na dalaga, huwag mo titingnan si Pogi. Magandang barbas itong araw hindi ko. Magandang lalaki. Pag ganyan, yung mata mo, tumitingin ka yung physical. Pero pag tumingin ka sa taas, hindi pwede. Panginoon, matukso ako sa itong tao ito. Meron din sa lalaki sa lupa. Bakit? Bakit? Oras na natukso ka, kita rin Diyos ang heart mo. Ang gawain ng Diyos. Dahil na po. Bakit? Para magkaroon ng kanya-kanya. Bakit ganyan yan? Dala-dala ng Biblia. Yung pala ayan. Bakit naman si ganito? Ang dala niya yung ganito. Yung pala Si David nga. Si David. Maraming asawa yan. Natukso pa. Saan pupunta ang mata? Kaya maingat din ang mata. Ang mata. Walang direksyon. Delikado yan. Yan. Si David, pumunta sa terrace niya. Ganyan-ganyan si David, no? Kaya, doon tumaas ang pride. Ang pride will destroy the work. Huwag natin pahintulutan po iyong pride, men. Tayo po mga mananampalataya sa Panginoon. Don't ever allow Satan to work in us. If we allow Satan to work, kahit katiting, sakto na tayo. Sakto na tayo. Ang pagsisisi ay nasa flip. Wala namang maunang pagsisisi. Pero Pastor, bakit yung pelikula ni ganito? Fernando, nagsisisi ng agad. Sa pala pelikula na yun, huwag natin pong maniwala doon. Sa buhay na diyan, tandaan natin. Kung ano ang pinunla, iyon din aanihin. Alam ka naman, nagpunla ka na saging, aani ka naman lang. Saging din hindi naman pa yun, nagtanim ka ng masama. Hindi alam ng lahat. Aani ka ng mabuti. Aba, maganda yung ganyan. Totoo yan. Kaya sabi ng Bible, kung itinanim mo palay, di aani ka ng palay. Alam ka naman masamas. Nagtanim ako ng palay at sana mansa. Ang tandaan niya na, Satan ay magaling na taga-tukso yan. Don't allow yourself matukso sa magitan ng world. Ano yung mayroon sa lupa, huwag mong pagmalaki. Bakit? Ano ba yung mayroon ka na hindi ibinigay ng Diyos maliban sa kasalanan? Sige, meron ba? Ano yung mayroon po tayo na pwede natin sabihin sa Diyos, ito ay wala sa iyo, Panginoon, maliban sa kasalanan? Lupa. Hindi naman kay Lucifer yan. Ito. Hangin. Hindi naman kay Lucifer. Doon din. Tubig. Hindi naman kay Lucifer. Doon din. Ano pa? Gusto nyo ba ang Panginoon magbibigay sa atin ng ano yan? Metro dito? Magbabayad ka katapusan. Kung ang sweldo mo isang buwan ay 3,000. Singaporean dollar. Ilagay ng Panginoon metro dito. Pag huminga ka, tatakbo. Pagkatapusan, magbayad ka. Sinong maniningil? Si Gabriel Angel.
Sige ba? Ay, huwag ka na huminga ng malaki. Pasalamat na tayo, libre ang paghinga. Di ba? Eh, yung naman nagbigay ng paghinga libre nga hindi pa tayo magpapasalamat. Oh, pag lumakad ka naman, may nitro. Nung bilis ako ng metro na, sa church ako pumunta, walang metro. O, di sa church ka pumunta kasi walang metro eh. Maganda sana kung gano'n eh. Ay, hindi eh. Sa church ka, o sa mababang lipad ka tumatakbo, ay walang bayad pa rin, libre. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos, hindi binigyan ng Diyos ang metro ang bayad. Eh kung lalakad ka, kahit sasab, lalakad ka, siguro hindi ka na lalakad pag lalakad ka, kasi tumatakbo ang metro, malaking bayad. Wala nang sweldo ba eh. Maiipop, at ako may salang pa rin. O, di ba gano'n? O, sige. Pag inom ka ng tubig, may litro rin. Eh, huwag tubig, kung marami tubig. Kunti-kunti lang, kunti-kunti. Mayroon ka. Hindi natin mo kayang bayaran yan. Magpasalamat tayo, lahat libre yan. Tapos pag-isip mo sa umaga, hindi ka marunong matalangin. Ha? The imitator is a deceiver. Or the imitator is a deceiving bomb. Na ayon sa Matthew 13:24 and 25. Imitator is a deceiving bomb. Yung magaling mangopya. He came with authority. Si Jesus Christ, sabi niya, ako'y naparito, dala ko ang kapangyarihan o pangalan ng Ama. Para sabihin ko sa inyo na ang Diyos Ama, ako yung kanyang sinugo. Para ako'y pupunta sa lupa para iligtas ang wala sa liwanag. Naniwala ba ang mga tao? Hindi. Kung sino man ang dumating sa inyo, walang authority, yun po yung tatanggapin. Ito nga siya, Antichrist. Tingnan nyo. Pupunta ka sa bahay. Yung bahay ng kapitbahay. Dala mo ito. Pagpunta mo doon. Kristyano na, pumunta ka sa mga standby, walang ginagawa. Doon ka lang pumunta. Ako, busy ako. May dumating naman na isa. Ang dala niya o bitbit niya ay mahaba ang leg. Tapos may pulutan. O sino ang welcome sa kanila? Para dito ka na. Sabi sa'yo, di ba gano'n? Hindi mo masinasabi. O may pulutan, may mahabang leg. Yung pa namang pulang kabayo. 3 hours. Oh, yan. Ano ba ito? Ito, alam nila eh. Ha? Ino mo yan. Oh, dala niya. Ay, dito pa eh. Nakaumunta. I-welcome ka agad doon. Kasi yung dala mo is word. Is from the word. Samantalang ang dala mo without authority, nangangaral, hindi welcome. Subukan niyo magdala ng Bible. Kasi yung dala mo ay merienda. Dali mo sa welcome ka sa bahay pagdala mo merienda. Pero pagdala mo ito, may pagkaiba. Kaya sabi mo ng Bible, no, nagmula ako sa Ama. Mayroong kapangyarihan, authority to come to this world, to teach and to preach that Christ is the only way. Pero pag dumating sa iyo ay pagkain at merienda, welcome sa bahay. Diba? Iyon po nangyari. Ayaw nating masaktan, ayaw nating masaktan. Ayaw nating mapahiya. Pero si Jesus Christ, kahit napahiya, nasaktan siya, alang-alang sa atin. Kung ikaw naman ay naligtas, ayaw mo masaktan dahil kay Kristo. Ayaw mo nang galaw, sabi po ng Bible, maraming nagsilayo sa Panginoon. Ayaw nilang masaktan, ayaw nilang mapahiya. Pero remember one thing. Remember, put it to your heart and in your mind. Sabi niya, He died at the cross. Iyong mahal niya na nandun po sa taas, katulad ng authority at kapangyarihan. Iniiwanan niya lahat po doon sa kaligtasan. Yung kanyang ginawa, pagbasahin mo at ito po'y bigyan mo ng halaga, iiyak ka. Bakit? Who am I anyway? To deserve, to have a deserving to be saved. Tayo po lahat ay walang kabuluhan na dapat itaas sa impyerno kasi pinili natin ang kasalanan. Ano ba yung Bible
sabihin sa atin na napakahalaga tayo sa Diyos. Wala naman ah. Meron po tayong halaga sa harapan ng Diyos. Noong tayo po ay wala pa sa liwanag. Meron ba tayong halaga sa harapan ng Diyos? Ang Diyos mayaman. Ang Diyos, mayroon lahat, maliban sa kasalanan. Pero hinahanap mo pa rin ang Word. Ang Word ay maganda, walang problema sa Word. Walang problema sa Word. Ang ayaw lang ng Diyos, yung mayroon sa langit na pagmamahal na ibinigay sa atin at itinuturo ng banal na kasulatan, bigyan naman natin at ang priority number 1 sa ating buhay. Hindi mo yung Word mayroon sa lupa. Kahit nangarap ka magkaroon ng someday, magkaroon ng nasakyan, something ganito sana ang bahay ko, wala nang problema dyan kung isama mo ang Diyos sa pangarap mo. Amen. Panginoon, ito ang plano ko sa buhay ko. Ikaw ba iaagli sa plano ito? Kasi hawak niya ang buhay natin. Ikaw magpaplano ka. Katulad ko isang mayaman. Sisirain ko ang kamalig na ito at magtayo ako ng mas malaki. At doon iimbak ang lahat ng ani. Sabi yung mayaman, nasa Mateo. Yun, sabi niya sa heart niya. Giniba niya po yung kamalig niya at nagtipon ng maraming bigas at pagkain niya. At sinabi yung mayaman na ito, kaluluwa, magsaya ka. Pero kung pagkain niya yun, sunod na buwan, sunod na taon, lumipas man ng maraming taon, may nakaimbak ng pagkain. Anong sinabi ng Diyos? Pulis. Kamu naman. Mula ngayon, kukunin ko ang buhay mo. Mayroon ka bang magagawa? Ang buhay natin, tiram lamang ang buhay natin. Kahit anong oras kung hindi kunin ng Diyos ang buhay natin, tapos magplano ka, hindi mo sinasama ang Diyos. Pag tayo po ay nagkamali, sisisi natin sa Diyos. Hindi maganda na yung mga patay. Tayo po ay mga anak ng Diyos. Pag magplano ka, ano yung mayroon sa atin, dapat isama natin ang Diyos. Amen. Huwag don't ever allow yourself na kasama mo yung Word. Hindi porke mayroon kayong ganito, ay matibay ka na. Hindi mo. Ang Israel, nung pinagpapala ng Diyos ang Israel, lumayo sila sa Diyos. Bakit lumayo sila sa Diyos? Kasi pinagpapala ang Diyos. Lahat ng kaaway po ng Israel, nagwagi sila sa digmaan. Pinagpapala ng Diyos, protektado sila. Hanggat nagtayo po ang Israel, yung malaking pader, na 20 years bago mag-iba. At nagtayo sila ng malaking defense, armed forces nila, na pag pumasok ang kaaway, hindi kagad matatalo. At nagimbak sila ng maraming pagkain dito. At ang kanilang kaalyado, yung matitibay na bansa. Pag sila pipasukin ng kaaway, mayroon tutulong. Nakalimutan nila yung Diyos at tumulong sa kanila. Tingnan mong nangyari. Gumawa ang Israel ang ribulto. Si Baal pa naman ang ginawa. Wala rin pagkaiba kay Maria. Ribulto ni Maria. Si Maria, nagyan ng ribulto. Kanya. Kunin ba yung panyo? Mas pumasok. Halik-halikan pa. Ribulturin ko na. Nang liwanag mo sa Exodus, na sinabi ng Diyos, huwag kayong gagawa. O, di ba, mga kapatid? Ang mga Israel, si Baal ang kanilang tinayo. Alam mo ginawa ng Diyos? Pinaintulutan ng Diyos yung river nagmula sa River Euphrates. Yung River Euphrates po, nagmula sa Babylon. Tumama po sa baba ay ito pong malaking bakod na ginawa ng mga Israel. Tubig lang po tumira sa pader, bumagsak ang pader. Saan ba nakalagay yung pader? Simple sa lupa. Ang tinira ng tubig, yung lupa. Pailalim po. Bumagsak yung malaking wall. Na yung wall na yun, ay yung wall na yun, kahit dalawang sasakyan magkasalubong, tapos doon, kalaki. Sasakyan mo motor, sasakyan mo motor, pwede. Ganun po kalawak yung wall. Pos. Pailalim. Nasa 15 feet. Nasa 40 mula sa kanilang arm men na with arrow.
Tubig lang ang pinaintulutan ng Diyos. Bumagsak ng malaking buhok. Pinasok ang Ammonites, Amalekites, ang Israel. Nakuha ulit ang bansang Israel. Sinunog pa ang siyudad ng Jerusalem. Iiyak naman itong mga Israel. O, kayo patawarin nyo kami. Huwag naman natin hintayin na magkaroon tayo ng ganitong pong pamamaraan ng Diyos ulit sa atin. Kung nangyari noon, huwag naman na sana maulit sa atin. Yung history of the past is enough for us to learn those mistakes. Dapat, nung tayo po ay pinagpapala ng Diyos, mas higit kumapit tayo sa Diyos. Ganun ang dapat attitude ng mananampalataya. Kung dumating sa iyo itong mga saksi, yung mga hindi mula sa Diyos, ikaw ang dapat mangaral sa kanila. Hindi sila ang iyong pakinggan, ikaw ang dapat pakinggan. He came without authority. Yun pang pinakinggan mo. Dahil porque mayroon ka na. Mayabang ka na. Magaling mag-imitate. It is a kind of bomb that you did to yourself. Destroying your destiny. Mga Israel, mayaman na sila. Akala mo hindi babagsak. Isang idlak lang, buhay lang ang kukunin ng Diyos sa atin, pwede. Bakit? Ano bang hindi kaya ng Diyos? O katulad ni Jesus Christ, nung sumakay sa bangka, dumating po ang bagyo. Pag-isingin niya sa Panginoon, ising ka na. Malulunod tayo. Oh, ye little faith, sabi ni Jesus Christ. Kung kasama mo si Kristo, huwag kang mag-alangan, huwag kang magdadaw, kasama mo ang tagapagligtas. Kung pumatok ang tukso, katukin mo, pintuan ng biyaya. Panginoon, nandito yung tukso. Ay, huwag mong tuksin yan ako, huwag mong kailangan na. Lagi nang nalangin sa akin. Siyempre, sumunod si Satan, may gagawa pa si Satan, wala. Sino ba matinding katunggalin ng Diyos? Kundi si Satan. Si Satan ganito lang sa Diyos yan, si Satan. Tapos mga malilit na bagay, bibigyan natin ng halaga. Magtatampo ka na. Oh, pangit. Yun lang po tampo ka na. Hindi tampo na ng palataya ng mga kapatid. Walang gusto tayo kasi pangit ka. Pangit ang ugali mo. Huwag tayo magturo ng ganyan. Dapat magturo ka ganyan. Ikaw ako. Ganyan yan. Kung may problema sa atin, halip mo ito, manalangin di kapsat. Masama na ang pakiramdam ko sa iyo kasi ito. Ay, yung ugali mo kasi ito Ganito rin ang ugali mo, akala mo sino ka. Hindi tayo manalangin. Mag-pray kayo dalawa. Spiritual settlement. Kasi yung, pastor, may problema kami. Ang edad mo ngayon ay 30. 30 ko pa rin. 30 years old ka na. Ay, kampal lang ako. Masyado ka seryoso. 30 years old ka. Mature ka physically. Dapat, spiritually, ganun din ang edad mo. Hindi pwede yung 30 years old ka na, grade 1 ka pa rin. Kahit years old ka, grade 1 ka. Yung edad mo, hindi magtugma sa spiritual life natin. Nakayahiya naman tayo kung ikaw ay 50 ang edad mo. Tapos kung paano ka gumanap sa pamumuhay mo, ay nasa 5 years old ka. May problema yan mga kapatid. Kaya kung sana lahat tayo spiritually at magkaisa, yung gusto ng Diyos sa buhay natin, mas matibay na pundasyon kasi ang ating pundasyon ay si Kristo. Hindi tayo uwasakin ng kaaway kasi nagkakaisa tayo sa panalangin. Ang vision ng Most Also Bisay, mission na masuportahan ng gawain, hindi lang po sa Singapore, kundi sa balang araw, mayroon tayong mission sa China, sa Vietnam, o sa Malaysia. Nagkakaisa tayo dyan ng vision. Kung lamang gamitin tayo ng Diyos, channel blessing. Kung iniisip mo yung kaligayahan mo mag-isa, talolong mo yun. Alam niyo mga kapatid, sabi po ng Bible, if we are in the Lord's side, tayo po lagi nag-worship. Pero kung i-allow yung si worldly ang iyong kaibigan, punishment or punishment will be sure to come. Bakit? Kasi po ang Diyos, parusahan ko ang anak kong disobedient. Pag sinabi niya, hindi nagbabago. Hindi naman pwedeng nagkasala ka, hindi mo sasagutin sa Diyos yan.
Alam naman, nagkasala ko, sasagutin ni Maria ito, si Maria. Hindi. Ako rin ang sasagutin. Pangatlong punto, sa Lucas 10:18, He was overcome by peace. Imitator is a deceiving bank. Ano man po yung kinatakutan natin sa lupa was already overcome by the blood of Christ. Wala pong hindi tinalo ng Panginoon. Noong digmaan sa taas, ang Diyos na makapangyarihan, tinalo na si Lucifer. Bumagsak si Lucifer sa lupa. Si Lucifer, alam niya, talunan si Lucifer. Pero hindi nagpapatuloy pa rin si Lucifer na ginagawa niya ang kanyang tungkulin. To deceive the nation, to deceive people. Para may kasama sa impyernong pupunta. Para linlangin po tayo sa kanya pong ginagawa. Kaya sa mga Kristiyano, nagtatanim po si Satan ng doubt. Para tayo po ay malinlang. Ha? Hindi niya makuha ang ating soul. Pero i-destroy na ang katawang ito. Na i-preserve ng Diyos na magamit pa tayo sa ministeryo ng Panginoon. Ha? I-destroy ni Satan ang katawang ito. Pero nangako naman ang Diyos sa atin. Christ overcome ito. Tinalo ni Jesus Christ iyong word. Tinalo ng Panginoon si Satan. What is then your problem, Christian? Ano naman ang problema natin? Tingnan nyo. Si Lucifer, nung pinahirapan si Jesus Christ sa bundok ng Kalbaryo, nagalak si Lucifer. Nung bata pa lang si Jesus Christ, ginamit ni Lucifer si Herod para patayin si Jesus Christ. Nagwagibang sa likuran, hindi. Kasi sinabi ng Bible sa Isaiah, iyon pong anak ng Panginoon na magiging anak pa lang, na-prophesy na doon, Bethlehem, galing po itong Pisiya. At mamatay at mabuhay na muli. O, na-prophesy na yan. Ngayon, kung na-prophesy na, kung sana sa engineer, iniskit niya lahat yan, ang daan. Hindi pwedeng gibay ng tao. Yung mapa na mangyayari kay Jesus Christ, kailanman hindi pwedeng sirain ng tao. Ngayon, nangyari na, tayo po ay anak ng Diyos. Tinubos po tayo sa bundok ng Kalbaryo dahil po sa kanyang dugo na dumanak doon. Ngayon po na tayo ay anak ng Diyos. Sinabi ng Bible, tinalo na ni Kristo ang lahat ng kaaway ng mga mananampalataya. Kung lamang ang mananampalataya ay nanatiling matibay ang kanilang pagtitiwala sa Diyos. Magkakaroon lamang ang problema sa atin kung tayo po ay lumakad kanan doon ang kaliwang paa dito. Hindi pwede yung kapatid. Sa kasal lang eh. Meron lang kinasal ng Norway. Ikaw lalaki. Sabi mo ba si Maria? Ako, pastor. Ikaw Maria. Mahabo ba si Juan? Ako, pastor. Di ba ililihan sa kanya, pastor? Sa kapangyarihan, pinagkalog sa akin. By the authority vested in me. Di ba ililihan siya? Andiyan yung Bible, nagkaroon yung kamay nila. May sumpahan sila na ang mag-iwalay lang sa amin ay ang kamatayan. Di ba gano'n? Hindi mo narasan yung kapatid kasi wala pa. Yung dalawa po. O yan. Kayo po may magkapatid? Magkapatid mo ako kapatid. Sila po ay Mr. and Mrs. Legally kapatid. Mag-asawa po sila. Sila po ay legal. Pero kasi may mag-asawa din illegal. Pero tinatanong ko legal. Legal married sila. Excuse me. Kinasal po sila yung may authority na ng kasal sa kanila. Nang kasal sa inyo, pare? Pastor. Ay, pastor. Pastor ng Baptist din? Balunsat. Kinasal kayo. Ikaw lalaki, mahal mo siya. Opo, ikaw mahal mo siya. Kamatayan lamang po ang pwedeng magkahiwalay sa. Sample lang po ito, para makita natin yung sample. Ngayon, nung tinubos ka ni Kristo, nangako ka rin na maglingkod ka sa Diyos. Di ba gano'n? Baliba kung hindi kayo nangako. Bakit? Sa Kanya po, ang paraan ng kaligtasan natin eh. Panginoon, patawarin mo ako po ay nagkasama. Tinatanggap ko si Jesus Christ. Okay. What God did for me, you're justified. Pero, tayo pinawalang sala.
Siyempre nangako ka ng Panginoon na gusto kong maglingkod sa iyo. Nasaan yung sila yung maglingkod ka? Noong nagkaroon ka ng problema. Kaya kung mayroon tayong problema, huwag natin idamay ang relasyon natin sa Diyos. Ganun yan eh. Kung asawa, kung paan ng kabayo yung problema, huwag idamay yung paan ng kambing. Parang paan ng manok, kung ano mga problema yung paan ng kalabaw, huwag mo idamay yung ibang paan. Ibig sabihin, huwag mo idamay yung pagkain. Kung ang problema mo ay yung misis mo, magkaroon hindi nagkaintindihan, huwag mo idamay yung pagkain. Ganun lang. Halika, miss, kumain na tayo. Kumain ka lang, gusto mo! Kakain tayo dalawa. Yung mga CPNP nga eh, may tigil putukan. Tigil putukan po tayo, kakain tayo. Hindi mo pwede yung mga kapatid. Dapat magkaroon tayo ng tinuto. Nag-away kayo na nag-away kayo ngayon. Mamaya, wala na rin. Ganun eh. Si Mrs. ko, nagagalit niya eh. Oh, pagalitan ako. Ang sinasabi na, Pastor, magplansa ka. Okay, okay. Kaya hindi niya kaya magplansa. Pastor, magsahin ka. Ay, magsahin ka. Kaya, kasi hindi niya kaya magsahin din. Kasi may sakit nga. Justify ka ba? Pero pag sabihin na, malakas naman magsahin, malakas naman nga. Ay, Brad, magsahin ka daw, ganito, maglinis ka ng bahay. Pagdating ko, kailangan naman maglinis ang tulugan. Nasaan sa Bible yan? Wala. Wala, isang mo lang ko kaya. Basta maglinis ka. Hindi pwede yung mga kapatid. Kasi magagamit lang tayo ni Satan eh. Imbis yung pananampalataya si Juan, pananampalataya ni Juan, madidiscard sa tuloy. Panginoon, paano ito? Yung binigay mo sa akin. Hindi tumutupad yung pangako niya na ako po ay kanyang asawa. Hindi eh. Naging katulong ako doon sa bahay. Kayo po mga ladies. Kaya yung si lalaki naman, dito ka na Mario. Sabi nyo, ay siyempre mapatulan niya. Sa asawa ko, wala yung ganyang ugali ah. Tama. Pag uwi, hindi pa naliligo si Mrs. Hindi, you have to do your own self bilang as a wife. Ganon din sa mister, being as a husband. Di ba ganon? At pagkain ng tunay na ibig sabihin, you have to do your part. Kaya kayo pinagsama. Sa atin, iba. Si mister, naligo. Mabaho ka, maligo ka. Naligo. Linaba mo na yung damit doon sa likod. Hindi ba? Pagkakata mo. Nung linaba, tapos na ako. Pagplansa ka mo na. Ay, +12 na. Pagplansa ka mo. Pagpagod na si mister, dumating na, tulog na. Kaya, mahalaga ang family mo. Pag pinagsama, hindi pwedeng hihiwalayin sa magitan ng man's way. It should be death come up. Hindi mas maganda pala sa papatay ko yung asawa ko na, hindi rin pwede yun. Ang kukuha ng buhay ay yung nandoon, hindi ikaw. Amen? Para magkaliwanagan tayo. Iyon ang karamihan na problema, ay yun din ang problema noong Genesis. Hanggang ngayon, iyan pa rin ang problema dahil po nagkakaroon po tayo ng pagkakataong magamit ang katawang ito sa direksyon ni Satan. Hindi po yung control ng Panginoon. Kung control ng Panginoon, mayroon pong spiritual settlement, may pagpakababa. Ang babae mataas ang ilong dahil siya po ay nagtapos. Ikaw naman nanurid-duray. Ikaw po ay walang authority to lead yung tahan dahil mahina ka. Nasaan sa Bible yun? Wala. Sa Bible meron sa akin manalit sa bahay. Kung sa pastor ka lang. Dito sa bahay, ako naman ang leader. Hindi naman pwede yung gano'n. Saan yung nakuha yung mga leads sa ganyan? Kaya nga tinatanong ko yung mga leads. Saan yung ba nakuha? Yung tinutuko yun. Mario, dito ka. Mario, maglaba ka. Lahat sa'yo bago ka pumasok sa tulugan natin. Saan na Bible yun? Wala. Sabi na ko ngayon. Kaya sa akin, bakit? May problema? Yan. Wala rin po pagkaiba yung umaawit ka dito.
The Bible I used to read, I read them no more. Setan yun. Kristiyano, the Bible I used to read, I read them some more. Di ba gano'n? Sa Kristiyano yun. So, inaawit natin yun. Pero pagdating sa the pants I used to wear, I wear them no more. Wala nang maawit. Bakit? Subukan natin mga ladies. Okay. Awitin natin mga ladies kayo the pants I used to wear. Kaya ladies, I challenge you. I challenge you. Ang salita ng Diyos, hindi rin po biro-biro. Bakit? Mahal mo ang Diyos? Yes, Pastor. Gawin mo. Hindi pwedeng, mahal mo ang Diyos, hindi mo ginagawa. Kailangan mag-comprehend ang salita ng Diyos na napag-aralan natin at tumanim sa puso natin at ang ating ginagawa. Kailangan magtugma, mag-comprehend. Pag hindi mag-comprehend, mahal kita Panginoon, pero ang paa mo doon, ay hindi po pwede yung gano'n mo. Hindi po pwede. Paparusaan tayo ng Diyos. Sinabi ng Diyos, wala na tayong problema. Christ overcome all our obstacle if only we put first our trust on the Lord. Amen? Amen. The things that I love and hold dear to my heart are just borrowed, they're not mine at all. Jesus only let me use them to brighten my life. So remind me the Lord. Ayun pa isa. For the last. Kasi ito ang huling pagpunta ko na dito. Mahal eh. Sabi ko, wait. Once I was clothed in the rags of my sin, rich in furrows, and lonely within, but with wondrous compassion, the King of all kings and pity love took me under His wing. Oh yes, I'm a child of a King. His royal blood now flows through my vein, and I, who was rich and poor, now can sing, praise God, I'm a child of a King. Now I'm a child with heavenly home. My Holy Father has made me His own, and I am cleansed by His blood, and I am clothed in His love. And someday I'll see with the angel above. Oh yes, I'm a child of a King. Oh God Almighty, salamat Panginoon sa iyong mga salita na aming pong narinig. Salamat o Diyos, ang mga kapatiran dito po sa Singapore, Ama. Naunawaan po nila ang iyong salita, higit sa lahat, umain ka, Ama, sa lahat ng buhay namin. Ano man po ang activities na mayroon kami, O Diyos, ano man po, O Panginoon, yung mga bagay na humahadlang sa amin, yung mga trials, o ano mo ang sitwasyon po namin, Ama, bigyan mo kami, O Diyos, ng matibay na pananampalataya na laging magtiwala sa inyo, Ama, sa lahat ng panahon sa buhay na pinahirap mo sa amin, na gamitin namin according to the ways and mercy, na paglingkuran ka at purihin ang iyong banal pangalan, na ikaw laging may taas. Sa buhay, mayroon kami ang bawat isa. O Panginoon, patawarin niyo kami, Ama, sa aming mga nagawang kasalan, upang kami po'y magamit sa iyong ministeryo, na manatiling tapat sa larangan ng paglingkod, despite of many trials. So God Almighty, I pray, Father, ang provision ng pastor dito po sa
Bible Believing Baptist Mission ng Singapore, Pastor Vic Carpio, ganon din po kay Pastor Balongsa, ano po mga tagapagsalita na iyong pong inassign dito po sa mission. I pray the Father to give them more wisdom and blessing, na magpatuloy ang vision ng maraming soul na maligtas po, hindi lang po sa bansang Singapore, kundi sa ibang lugar. Dalayan ko, Diyos, ang provision ng mga men of God, na ipagpatuloy mo, Panginoon, na bigyan ng pagkakataon ng privilege sa bawat isa, na kami po'y daluyan ng blessing sa magitan ng pagsunod sa iyong mga gawain, na kami po'y, O Diyos, sinayata mong bawat isa, na maraming pang, O Diyos, na magsuko ng buhay, at ganoon din po higit sa lahat, ang aming puso ay lagi sa iyong gawain. All great Father, patawarin po kami, Ama, maraming kakulangan. Wala pong magtuturo sa bawat isa, kami po'y matuloy. Lahat kami magkasama. I pray na ang iyong salita, O Diyos, ay pumasok sa bawat puso, bawat isa. Ano man po nakita nila, O Diyos, na hindi po kanais-nais sa bawat isa, ang higit sa lahat ng salita na iparating sa bawat isa, na ikaw na lamang po ang makita sa kalagitnaan ng bawat isa, O Diyos. Praise the great God, i-bless mo ang gawain. Ganun po ang lahat dito ngayon, mga members. I-bless mo sila, ganun po ang bawat pamilya po nila. Now, more souls to be saved, O Diyos, sa darating po na Sunday, at safety mong darating na Pasko. Salamat sa privilege ng Jesus Christ. Amen. God bless. Awitin po natin yung For by grace sa Ephesians 2:89. Go! For by grace are ye saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Ephesians 2:8 and 9. Nandun po yung word ng kapatid, yung sa Ephesians 2:8 and 9, nandun po yung inaawit na yun. Okay, God bless you.